Magbibigay na naman tayo ng idea dahil biglaan din tong pangyayari na to mga idol. Pagdating ko nga dito, sabi ni sir, meron akong 3 ilaw na ipapakabit dito sa may bar counter. So siyempre ako naman ay wala akong dalang hulog kasi importante na may hulog to kasi nasa bar counter yung ating pag-i-installa ng ilaw. So siyempre gamit yung ating flat screw ay tinalian natin yun yung ginamit nating hulog. Siyempre kumuha tayo ng sukat dito sa may bar counter, saka natin siya hinulugan. Pagtumbok ng flat screw niyan mga idol, yun na yung guhit natin para sa ilaw dun sa kisame. Ngayon, makukuha na natin dito yung tamang sukat ng ilaw natin. Then pagkatapos yan mga idol, tapos natin ng hulog, ang susunod naman natin gagawin dyan is magwawiring tayo para dun sa 3 ilaw na additional ng owner natin. So siyempre dahil additional, kailangan natin magbutas ng ceiling para doon natin itatap yung ating power supply para dun sa 3 ilaw. So, gumamit nga pala ako dito ng flexible hose. Bago ko yan ipasok dyan, inuna ko muna yung GI tie wire, din tinalian ko yung flexible hose na may wire papunta naman dun sa kabilang butas. So dito, after natin may pasok yung wire para dun sa 3 ilaw na additional, siyempre itatap natin siya dito sa neutral at saka return ng ating switches. So ito nga palang 3 ilaw na to, ang kasabay nito is yung kitchen cabinet light, no? So pag inon mo yung isang switch, ang iilaw is yung 3 ilaw na additional na yan at saka yung sa may cabinet na ilaw. So dito tatap lang natin siya dito sa may kulay dilaw is yung ating return na galing sa switch. Dahil natapos ko nang itinap yung isang ilaw dito sa ating neutral. Then siyempre siguraduhin din na kapag nag-splicing or nag-add kayo ng wire, siguraduhin nyo na mahigpit at para maiwasan natin yung loose connection. Kasi kapag nagkaroon ng problema yan, matik tayo yung madidiin at magkaroon tayo ng bad performance sa ating client. Then after natin may tap yung power supply dun sa may junction box, dito naman tayo sa may counter installation na ng ilaw. Siyempre ito yung ginamit ko mga idol pagkatapos ko na ma-install yung dalawa, no. So sinama ko na lang dito sa video para magkaroon kayo ng idea sa pag-install ng ilaw sa may bar counter. Hirap kasi kapag tansyahin mo, minsan dito tugma yung sukat. Ang binigay nga sukat ni owner dito is 80 mula dito sa may bar counter. Then yun na yung pinaka finish ng ilaw. After nyan, dahil nakuha na natin yung sukat, dito naman tayo sa ilaw. Susukatan naman natin dito mula dun sa may pinaka ilalim ng ilaw papunta naman dito sa finish nitong bracket ng ating ilaw, no. Then hihigpitan natin yung tornilyo nun. Pag higpit natin dito, goods na yan. Tapos itatap na natin siya doon sa power supply na nakadrop mula dun sa ating ini-wiring kanina para mapailaw tong 3 ilaw dito. So kailangan talaga double check, no? So maraming process sa pag-installation ng mga ganitong ilaw. Hindi din madali, no? Sabihin man nilang simple lang tingnan, pero pag sinubukan yung gawin, talaga nga namang mapapahanga ka sa mga galawan ng electrician dahil hindi talaga biro kung paano nila diniskartehan na maikabit yan ng maayos at nasa tamang posisyon. Maraming sukat at diskarte talagang pinagsama nila dyan. Then after natin ma-install yan mga idol, lalagyan na naman natin siya ng bulb. So kinausap na natin si owner kung approve na sa kanya bago natin lagyan ng bulb yan. Kinat ko na yung video nanday, mahaba na yung video natin. Marami pang pag-a-adjust ko dyan. Dinouble check ko yung sukat na binigay ni owner. So dahil nag-approve na siya, dito nilagyan na natin siya ng bulb para malaman natin kung puputok ba talaga to pag ino natin yung switch. So siyempre, di na ako nag-test niyan dahil alam ko naman na tama yung ginagawa ko, tama yung wiring tapping ko para dito sa 3 ilaw na additional. So ito na siya mga idol, napakaganda na. So goods na goods. So naway sa video na to mga idol ay meron kayong napulot na kunting idea. So maraming salamat. Thanks for watching and bye bye.